Mapapahiya si Tatay Digong, the best president ever, at si Bato de la Rosa, dating PNP chief ha, patupad nitong oplan tukhang ni Digong. Mapapahiya sila sa gagawin ngayon ng administrasyon ni PBBM kasama po ang Philippine National Police sa pag-address sa problema natin sa droga. Hindi yan chinutsugi mo. Ang panahon kasi ni Digong, yung mga posters, yung chinutsugi. Yung maliliit, ang tawag natin dyan mga dagang kanal, yun ang chinutsugi. Hindi yung source. Ngayon, i-recalibrate ng PNP yan. Ganyan dapat. Hindi yung chuchugiin mo kagad, yung mga maliliit, doon kayo sa malalaki. Actually, malaking challenge din sa PNP yan. Panindigan nila itong sinasabi nila na hulihin yung pinagmumulan, yung ugat. Kasi napatunayan na yan ng tukhang. Ang ginawa ng tukhang talaga, maliliit na tao lang. Yung mga malalaki, yung mga nasa likod nito, mga sindikato na ito, absuelto, nakalulusot. Kawawa naman yung iba, ordinaryo, walang kamalay-malay. Yes, gumagamit, walang kamalay-malay, tsugi. Pero yung mga nagpapalabas ito, mga epektos na ito, mga malalaking sindikato na yan, negosyante, kung saan man nakabase yan, sa Davao o kung saan man lugar, malaya pa, baka nakaka-dinner pa ng mga politiko. Diba? Nakakasama pa sa mga gatherings ng mga politiko. Ipalpak yung tukhang. Marami ang apektadong hindi dapat. At nabayag pagpalalo yung mga dapat na sinutsugi. Ngayon, pahiya kayo ngayon. Dahil tapos na yung era na yan, yung tukhang na yan, tapos na yan. Dahil hindi naging effective yan at napatunayan yan ng mga ruling ng korte, hindi naging maganda dahil nagkaroon ng pag-violate doon sa karapatang pantao ng maraming Pilipino. In fact, yung ICC, isa patunay dyan eh. Yung maraming kaso na yan, yung nakabinbin na yan, maraming complaints dyan sa ICC. O yan, patunay yan ng pagiging palpak nitong tukhang na ito. O nasa headline ng ABS-CBN, PNP, recalibrated approach laban po dito sa drugs focuses on problem, not people. Tugunan yung problema. Ano yung pinag-uugatan ng problema na yan? Hindi yung tsutsugiin mo yung tao agad-agad. Di ba parang masyadong marahas ang datingan nito. The Philippine National Police is taking a recalibrated approach to combat illegal drugs that will focus on the sources of supply chain instead on street-level pushers and users. Yan dapat. Noon pa ito sinasuggest, hindi ko lang alam bakit hindi kasi marinig ng administrasyon noon eh. Huwag yung binibira kasi yung mga nasa gilid lang ng kalsada, ng mga maliliit na tao, mga pushers, sabihin natin na nagkamali sila. Pero huwag yun lang ang binibira nyo. Hanapin niyo yung pinagbumulan nila. Saan nagagaling yung supply nila? Yun. Punteryahin niyo yung ugat, hindi yung dahon. According to PNP Chief Police General Romel Barbil, this new approach is designed to be more effective and less bloody campaign by putting premium on human rights and addressing the drug problem at its very core. Kasi kung yung style ni Digong ang mangyayari, wala rin. Uulit lang ng uulit yan. Di ba? Magiging cycle pa rin yan. Kasi may magsusupply pa rin eh. He compared it to mythical Hydra, where cutting off one head causes more to grow in its place. Exactly. Our previous strategies concentrated too much on cutting off the heads, but we need to target the body, the entire supply chain, and the sources driving the drug trade, he said in a statement on Sunday. Exactly. Tapos kaya galit sila ngayon sa PNP. Pansinin ninyo ka-coffee, yung mga DDS, galit sila sa PNP. Kesyo inaagawan ng security si Inday Sara Duterte, kesyo pinagpapalitan yung mga opisyal ng police dyan sa Davao, galit sila dyan sa mga ini-implement din na program. He said the recalibrated strategy will involve intensified intelligence operations and stronger community engagement. We are now focusing on high-value drug personalities and the movements of illegal drugs across the country. These are the real targets, those who orchestrate the trade and profit from it, not the street-level pushers or users who are often victims of circumstance. Mga biktima itong mga to na dinali ni Digong. Diba? Samantala yung iba nagpapakasasa. Kaya yung iba, yung mga nagsusupply dito ng pinagbabawal na gamot, sila lang yung yumayaman ng yumayaman. Kasi hindi sila gumagamit. Diba? Yung pag-iisip nila, normal eh. Diba? Yun alam, may pagka-sindikato ang datingan. Normal yung isip nila. Unlike doon sa mga street level,
Sila kasi yung gumagamit kasi sira yung utak. Diba? Pero kahit matsugi mo yan, yung street level pushers na yan, matsugi mo, hindi pa rin masosolve yung problema. Dahil yung pinagmumula ng problema, nadyadyaan pa rin. Buhay pa rin. Yung sinasabi nga natin, baka ka-dinner pa yan ng mga politiko eh. We aim to address the drug problem without resorting to a bloodshed. By focusing on the real culprits and protecting the victims, we can make our community safer while respecting human rights. Alert, human rights, 2016 to 2022, wala yan. Hindi uso yung salitang human rights. The strategy shifted from anti-drug campaign of former President Rodrigo Duterte. The campaign considerably reduced drug proliferation in the country but has been marked by extrajudicial killings allegedly perpetrated by police and unknown assailants. More than 6,000 were killed in a brutal campaign against illegal drugs, sabi ng pulisya, but this could go as high as 60,000 according to estimates of human rights group. Kaya nagagalit sila sa PNP ngayon kasi baka maapakan yung kanilang negosyo eh. Maapakan yung kanilang yung sindikato na ito eh. Eh sige, hala, bira ng bira sa PNP, ililink doon sa issue ng pagtatanggal ng security kay Inday Sara Duterte. Ay, naku po mga karakas ninyo. Oo. Ay, Mark Ramos. Nakikinig sa atin si Mark Ramos. So, shoutout po sa inyo, bossing. Happy viewing. Gabi na, sir. Gising pa rin. Ruby Santa Monica, hello ka-coffee. Magandang araw po sa inyo. Ani Corbe, daming pera at ari-ariya ni Kibuloy. Baka ayaw pahuli kasi kasama yata rin sa Pogo. China eh, di ba? Hindi natin alam. Posible. Isang bahagi ng malaking sindikato yan at dumadaan sa kanyang religious group. Diyan nalilinis. Diyan washing. Yang kaperahan na yan. Napakalaking pera yan. Verna Villafuerte, shoutout po sa inyo ka-coffee. Silgian, ito talaga ang oras na pang-coffee. Ay, kailangan ng kape. Inaantok naman. Silgian, ano ko sa boy? Alas 12 na pala ka-coffee. Late kasi tayo ngayon. Ayan, pwede na kayo magkape, no? Ako kasi medyo kagigising-gising lang dahil na-late nga tayo. Nagising tayo alas 10 na ng gabi. Supposedly, alas 10, alas 11 na tayo nagising. Supposedly, alas 10 ng gabi, live stream natin yan. Pero sige, mga gising pa dyan, tutok muna kayo dyan ka-coffee. O siya, sige. Nasaan kayo ngayon? Comment kayo dyan ng inyong lokasyon. Anong oras dyan sa inyo? Dito sa Pilipinas ay alas 12:13 na po ng ating gabi. Nasa Facebook po ba kayo at di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page? Pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa YouTube, ay click lang po na subscribe. Ayan, dyan ka-coffee. Sa baba, subscribe lang po kayo ka-coffee. Ball concert, gandang umaga ka-coffee. Yan, magandang umaga sa inyo ka-coffee. Ang dami ng gising sa ibang bansa kasi, no? Ngayon, umaga pa lang, yung iba dyan hapon, yung iba tanghali pa lang, pero dito sa Pilipinas, tulog na ang iba. Ay na si Ball Connect, nasa Rizal pala siya, alas 12:13, syempre pares tayo ng oras dito sa Pilipinas. Sabi ni Ida Segundo, sana malinis na lahat tong mga kalat ni Mang Kanor. Nako, ang dami-daming kalat. Pag dumating ang ICC yan, malaking kabuwasan sa kalat yan pag dumating ang ICC. O siya, kuha na kayo ng kape at tayo mag-move on sa ating next topic.